it's me again. So for this video, we're going to join Windows 7 client to Windows 8 domain. So to start, kailangan natin mag-download ng Windows 7 at Windows XP. So Windows 7 and Windows XP i-join natin sa Windows 8 na domain. So in my case, meron na ako na-download na Windows 7 tsaka Windows XP. So ang gagawin natin is i-run natin sila pareho. Or isa-isa lang. Baka mamatay yung laptop ko. Charis. Ayan na. Nag-open na siya. So, papalitan lang natin yung computer name ng Windows 7 at Windows 8. Gagawin natin siyang Carrion Windows 7 at Carrion Windows 8. So, para mapalitan natin yan, punta lang tayo sa dito. Wait lang nga, alisin natin ito. Eksena siya. Yan. And then, computer. Tapos, punta natin yung my computer. Ito yan. Ayan yun, diba? So, ayun. Para mapalitan natin ulit, punta lang tayo dito. Yan. Right-click nyo yung computer and then properties. Pagtapos ng properties, makikita nyo tong window na to. Or etong isa yan, window. May nakalagay sa lower right na change settings. So, click nyo yan and then change para ma-rename yung computer. So, gawin nyo lang. Yan. Surname Windows 7. Windows 7 ito tama. Domain. More. Okay, cancel. Okay. Click OK. Ayan. Restart. Okay, wait. Restart ko lang. Ayan. Kung makikita nyo siya, ay nagre-restart. Restart! Sugar. Ay, incorrect daw. So, login natin ang credentials. Ang password natin ay secret. So, let's double check kung napalitan na natin. Talan tayo dito. Ulit, computer. And then, makikita nyo yan dito sa lower left. So, ayan, napalitan ko na Carrion Windows 7. So, palitan naman natin yung XP. Since naka-download na tayo, papalitan na lang natin yung computer name niya. Be right back! So, ayan. Nabuksan na natin yung Windows XP. Ay, ang ingay. So, palitan natin yung computer name. Ganun lang, same lang din sa Windows 7. Hanapin nyo lang yung click nyo tong start. Then, hanapin nyo yung my computer. Yan. Tapos makikita nyo tong cute na window. So, change a setting. I think yan yun. And then, charis. Ito pala, may computer. Tapos, hindi ko mahanap. Saan na yan? So, ayun. Nandito siya. Use system information. Ayan. So, hanapin niyo itong computer name. And then, eto, to rename this computer or join a domain, click change. So, change natin yan. Carrion Windows XP. Siyempre, kailangan ulit natin yung i-restart.
You must restart this computer for the changes to take effect. Okay. Okay. Saan yan? Okay. Yes. So, hintayin natin siya ma-restart. Nagre-restart na. Patience is the key. Tama ba yun? Patience is the key. Ayan. Ay, ang bilis niya. Perfect. Balikan natin yung may computer. View system information. Check natin kung napalitan na yung computer name. Ayan. Full computer name. Carry on Windows XP. So, okay na siya. Power off natin. And open naman ulit natin yung Windows 7. So, na magpo-proceed na tayo sa pag-join ng Windows 7 client sa domain ng Windows 2008. So, open natin yung Windows 7. Run natin yan. At i-run din natin yung Windows, yung Server 2008. Pag na-open nyo yan, kung kaya ng devices nyo, open nyo rin yung Server 2008 or i-run nyo rin. Kung kaya lang. Sana kaya niya. Ayan. Pag na-open nyo na, pareho. Sa Windows 7, pumunta kayo sa control panel. So, hanapin natin yan. Ito, control panel sa gilid. Makita niyo siya dito sa part na to. Then, control panel. So, network and sharing connection. Itong network and internet, click niyo yan. Tapos, network sharing and connection. Click nyo yun. Then, input yung details ng IP address, subnet mask, default gateway, and preferred DNS. So, dito, ayan, makikita nyo tong local area network. So, pag nandiyan na kayo, right-click nyo yan, and then, properties. So, may magpa-pop up na window dyan. Yung properties ng local area connection. So, para mahanap nitong window na to, balik natin. Punta kayo sa network and internet, network and sharing center, then itong change adapter settings. So, right-click nyo yan. Right-click and then properties. So, ayan. Itong IPv4 yung tawag dito, lalagyan natin papalitan natin ng IP address. So, use the following IP address kasi siya, automatic. So, click nyo tong radio button na use the following IP address. Tapos, ilagay nyo yung details. Ayan. So, ito yung addresses na kailangan natin. So, for the IP address, merong 192.168.020, 255.255.255.0 for the subnet mask, and 192.168.0.1 sa default gateway. So, sa preferred DNS server naman, 192.168.0.10. So, click nyo lang yung okay. Okay. Then, after that, sige, close muna to. After that, punta tayo sa computer. Itong computer, then properties. So, after ng properties, babalik ulit tayo dito sa change settings. Ayan. Puntahan nyo lang change settings, and then change. Tapos, so, click nyo lang itong radio button. And then, i-type nyo yung domain.
ng server. So, yung sa akin is its2a.com and click OK. So, kailangan nyo ulit i-restart yung Windows 7. So, restart. Okay. Cannot be contacted. Okay. So, check muna natin kung ano yung domain. So, pag tinype nyo na yung domain dito, ayan, dito na ito, bsits2a.com. Kapag in-okay nyo, lalabas tong wizard or itong Windows security. So, kailangan nyo lang lagay yung credentials ng may permission dun sa may sa may domain. So, administrator. Ayan, after that, kapag nalagay nyo na yung credentials and nag-successful, lalabas tong welcome to bsits2a.com domain. So, click nyo lang yung okay. And then, okay, magre-restart na yung Windows 7. So, habang nagre-restart siya, gawin din natin siya sa Windows XP. So, ito. Ayan. Configure muna natin itong network connections. Then, properties. Ayan. So, lagay natin yung IP address, subnet mask, default gateway, and DNS server. So, for the IP address, 192.168.0.11, set subnet mask 255.255.255.0, sa default gateway, 192.168.0.10, tapos sa DNS server is ito. Kung ano yung IP doon. So, okay nyo lang yan. Okay. Then, punta kayo sa my computer and view information system. So, lalabas tong system properties. So, puntahan nyo lang yung computer name and then change, eto, to rename this computer or join a domain. Change nyo yan. So, rename nyo din to kagaya nung sa Windows 7 and ilagay natin yung domain. .com. So, ayun, lalagyan nyo rin yung credentials. Administrator. Okay. Ayan. So, ito, welcome to bsits2a.com domain. So, click nyo lang okay, then restart nyo rin. Yes. So, magre-restart na yan. Ito naman, lagyan natin. So, kapag parehas ng nag-join sa domain, kahit hindi natin yung open, check na lang natin siya sa domain ng server. So, para makita, punta tayo sa administrative tools, then Active Directory users and computers. So, ayan. Makita nyo sa domain, then yung computers na folder. Nakikita nyo yung client na ginoin kanina.